Magsitayo po. Espiritong bumubuhay, ang salita mo may kapal, buhay mo ang tinataglan. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang skribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, aniya, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus. Ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon? Tumugon siya. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo yan at mabubuhay ka. Sa hangad ng skriba na huwag siyang lumabas na kahiyahiya, tinanong niya uli si Jesus, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem, patungong Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit sa katawan, binugbog at halos patay ng iwan. Nagkataong dumaan doon ang isang saserdote, at pagkakita sa taong nakahandusay, siya'y lumihis at nagpatuloy sa kanyang lakad. Dumaan din ang isang Levita, ngunit tiningnan lamang niya ito at nagpatuloy ng kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon. Nakita niya at ang hinarang at siya'y nahabag. Lumapit siya, binusa ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian. Saka isinakay ang tao sa kanyang sinakyang hayop, dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan, dumukot siya ng 2 denaryo. Ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya, at kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus. Ang nagpakita ng habag sa kanya, tugoy ng skriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, gayon din ang gawin mo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli, magandang gabi po sa ating lahat. Habang binabasa ko po ang ating ebanghelyo, di ko maiwasan magkaroon ng mga imahinasyon sapagkat ang dami nating mapupulot na aral sa ating ebanghelyo ngayon. Kung pwede lang, meron tayong 1 oras para talakayin ang buong ebanghelyo, kung ano ba talaga ang punto ni Jesus, lalong-lalo na ito ay tungkol sa pagmamahal. Pagmamahal ng Diyos o pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Pero isa-isahin po natin, sana magkaroon tayo ng oras pa. Meron po isang skriba na nagtanong kay Jesus. Lumapit siya. Alam niyo po, ang isang skriba, ito yung mga scribes.
Sabihin na lang natin sa panahon ngayon, sila yung mga nasa kongreso. Sila yung mga gumagawa ng batas. Sila yung mga tao nagta-translate the scripture. No? Sila yung mga scriptwriter. Yun po. Kaya ang tanong niya ay tungkol sa kasulatan. Sabi niya, Guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Pero that was the intention. Ano yung intention? Sabi niya, gusto niyang subukin si Jesus kung ano ang pwedeng gawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sagot ni Jesus, dahil alam niya na itong tao ito ay isang skriba, alam niya kung anong nasusulat sa kasulatan, ang sagot ni Jesus ay simple lang. Ano ba ang nakasulat sa kasulatan? Do you want to know the truth? Do you want to inherit eternal life? Then, what is written in the law? Yun. Sapagkat alam ni Jesus, dapat ba sinasabi niya na, bakit mo ako tinatanong yan? Di ba skriba ka? Di ba dapat ang mga skriba, alam ko anong nakasulat sa kasulatan, at nasa kasulatan, ang sagot? Uy. Di ba may mga taong ganun? Alam na kung ano yung tanong, tinatanong pa rin kasi gusto nilang malaman kung alam mo ba talaga kung ano yung sagot. Sinusubok kayo niyan. May mga tao gano'n. Pero simple lang, ang sagot ni Jesus, ano ang nababasa mo roon? Binalik sa skriba ang tanong. Siyempre, alam ng skriba kung ano yung sagot. Mahalin mo ang Diyos ng buong buhay mo. Buong lakas, kaluluwa, pag-iisip, at buong puso. It's the totality of the human person. That when you love God with all your heart, with all your human being. That's the answer. No? Wala nang paligoy-ligoy pa. Alam ng skriba kung anong sagot. At ano pa ang isa? Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. That's actually the two and the greatest commandments which Jesus gave to us. Pagmamahal sa Diyos ng buong puso at pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal ng ating sarili. Pero hindi nagtapos doon. Ito yung nakakatuwa. Kasi hindi nagtapos, alam ng skriba na medyo kulang yung pagsubok niya kay Jesus. Kaya tinanong niya, sino po ba ang aking kapwa? Sino? Alam niyo, my dear friends, sa mga Hudyo, kapag sinasabing neighbor, kapag sinasabing kapwa, it is only limited to their perception ng mga Hudyo. Halimbawa, kapag sinasabi kong kapwa kayo, ibig sabihin, ito ay limitado lang sa kapwa Pilipino, kapwa Katoliko, kapwa kabarangay dito sa St. Peter. This is very limited. That's what's their idea about neighborhood. Yun ang ibig sabihin ng kapwa para sa kanila. Pero Jesus wanted to extend this neighborhood. Gusto niyang palaguin. Gusto niyang, kumbaga, tingnan natin ang mabuti na hindi lang nakalaan sa ating kapwa mga Hudyo o sa ating kapwa Kristiyano. Ang pagiging kapwa, ito ay pangkalahatan. Ang pagiging kapwa, ito ay kapwa na nangangailangan, na kailangan natin tugunan. 3 tao sa kwento. Unang dumaan, isang saserdote. Bakit siya lumilis? Bakit hindi niya tinulungan? Pare ka pa naman. Di ba? May isang taong nakahadusay na kailangan ng tulong, pero bakit hindi mo tinulungan at lumilis ka lang? Mga scholars nagsasabi, may dahilan. Kapag ang pari ay ano sa Tagalog yung touch? Sa Tagalog? Ha? Hawak? Hawak ba yun? Oh, nakahawak. No?
Kapag ang isang saserdote ay nakahawak ng dugo, ibig sabihin siya ay magiging marumi. Papunta siya ng Jerusalem para pumunta sa templo. Hindi ka na pwedeng pumasok sa templo kapag ikaw ay narumihan. And it would take around 1 week for you to be cleansed. Remember that. And there was a reason why he did not actually help the person, because he was going to the temple. Another thing, hindi siya pwedeng tumulong. Alam niyo kung bakit? Ang taong iyan ay nakahandusay ng walang damit. Siya ay hubad. And he did not know if the person was a Jew or someone else. Kung alam niya na Hudyo yun, may posibilidad na pwede niyang tulungan dahil iyon ay kapwa. Kaya hindi niya tinulungan. May dahilan. Ganon din ang Levita. The Levites, priest ka pa naman. Alam niyo din ang rason. The person was naked. There was no identity. Kaya hindi niya matulong-tulungan. Pero this particular Samaritan, kahit hubad yung tao, kahit hindi niya alam kung sino, he extended his hand to the person, kahit sino man niya. Sana ganun din tayo. No? Sinasabi natin na minamahal natin ang Diyos, sinasabi natin na minamahal natin yung kapwa natin, up to what extent? Yung pagmamahal ba natin sa Diyos at sa kapwa natin ay ganito lang? Na handa tayong tumulong sa mga tao na nangailangan, sa mga kakilala lang natin? E paano naman yung mga tao na pumatok sa pintuan natin na hindi natin kilala? Anong sasabihin natin sa kanila? Hindi ko obligasyon ang pagtulong sa iyo. Taga saan ka ba? Go to your barangay. Go to your parish. Is this how we treat other people? Those who are in need. Kaya isa itong hamon para sa ating lahat. Nawa sana sa pagtulong natin, wala tayong pinapaburan. Wala tayong, kumbaga, pinibigyan natin ng wall o balakid. Jesus was teaching this scribe, the scribe, that when you help, when you love your neighbor up to the end, na kung saan nangangailangan siya ng tulong na walang balakid. Na sa pagmamahal natin sa kapwa natin, hindi tayo dapat nagmamahal sa mga kakilala lang natin, kundi minamahal natin yung mga tao na kailangan ng pagmamahal natin, na kailangan ng oras natin. Yun po ang ibig sabihin ng talinghaga nito. Nawa sana ang talinghaga ng mabuting Samaritano, nawa sana ay mapulutan natin ang aral na ang pagmamahal sa kapwa ay hindi lang sa kakilala, hindi lang sa mga kalapit, hindi lang sa mga katugo, na kahit yung tao na kahandusay na hindi natin kilala, matutunawa tayo tumulong para sa kanila na kailangan ng tulong. Amen.